Cheers to freedom! Cheers to the new Claire Rosales! Malakas na sigaw ni Tanya, isa sa mga best friend ni Claire, habang itinataas ang isang baso ng margarita. Nagtawanan ang dalawang kaibigan ni Claire na sina Tanya at Mika na nakapalibot sa VIP table ng sikat na bar sa BGC. Kinuha ni Claire ang kanyang wine glass at nakipag-clink sa mga ito. Halos hindi na sila magkarinigan dahil sa malakas na club music, pero hindi na yun matatabunan ng saya na nararamdaman niya. Cheers! God! Finally! Akala ko hindi na matatapos ang kalbaryo ko sa lalaking yun. Nakangiting sabi ni Claire bago inisang lagok ang red wine. Deserve mo yan, sis! Sabat naman ni Mika na pumalakpak pa. 5 years? 5 taon ka nagtiis kay Von na walang inatupag, kundi ang kumpanya niya, mga meeting niya, at ang laptop niya. Hello? May asawa siyang maganda sa bahay, tapos sobrang nonchalant niya? Good riddance! Kaya nga, tama lang yung ginawa mo. Bata ka pa, Claire, makakahanap ka pa ng lalaking mamahalin ka talaga at bibigyan ka ng oras. Segunda ni Tanya. Hindi tulad ni Von na kasing lamig ng yelo kung makitungo. Sinabi niyo pa. Mapaklang sagot ni Claire at muli niyang nilagyan ng alak ang kanyang baso. Alam niyo ba, nung pinirmahan niya yung divorce papers namin sa US last month, wala man lang reaksyon na mukha niya. Para nag-sign lang siya na delivery receipt. Walang emosyon. Ganon siya kamanhid. Well, tapos na yon. Welcome back to the Single Ladies Club. Wala na maghihintay sa asawang laging 2:00 ng madaling araw umuwi. Pang-aasar ni Tanya habang sumasayaw-sayaw pa sa upuan nito. So, ano nang plano mo ngayon, Miss Independent? Ready na ba for a new man? No boys allowed muna. Magta-travel ako. Masiglang sagot ni Claire habang nakangiti ng malapad. Pupunta ako sa Paris. Ipapamper ko ang sarili ko. Hinding-hindi na ako iiyak nagdahil kay Von Menendez. That's the spirit! Let's drink to Paris! Sigaw ni Mika. Magsasalita pa sana si Tanya nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Claire sa ibabaw ng lamesa. Kumunot ang noo ni Claire nang makita ang isang unregistered number na tumatawag. Sino yan? Bagong admirer agad? Bilis ah! Panunokso ni Mika. Sira, baka spam ko lang. Natatuwang sagot ni Claire. Baka si Von, nagbago ang isip at gusto makipagbalikan. Biro naman ni Tanya. Imposible, hindi ngayon tumatawag sa akin kahit dati pa eh. Puro sekretary niyang kumakausap sa akin. Sagot naman ni Claire. Pero sinagot pa rin niya ito at tinakpa ng kabilang tenga dahil sa lakas ng party music. Hello? Sino to? Hello? Good evening. Am I speaking with Mrs. Claire Menendez? Tanong ng isang boses babae sa kabilang linya na halatang nagmamadali. Claire Rosales na po. Ex-wife na. Bakit po? Sino po sila? Takang tanong ni Claire. Ma'am, tumatawag po kami mula sa emergency room. Kayo po nakalagay na emergency contact ni Mr. Don Menendez sa ID niya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Claire. Nawala ang tama ng alak sa sistema niya. Bakit? Ano nangyari kay Von? Naaksidente pong sasakyan niya kanina sa highway. Nasa critical condition po siya ngayon at kailangan ng consent niyo para sa procedures. Pwede po ba kayong pumunta agad dito? Opo, papunta na ako. Nanginginig na sagot ni Claire bago niya naibagsak ang tawag. Claire, ano nangyari? Bakit namumutla ka? Nag-aalalang tanong ni Tanya nang mapansin ang pagbabago sa kanyang muka. Si Von, naaksidente siya. Nasa ER. Kailangan ko siyang puntahan. Ha? Pero kasasabi mo lang na divorce na kayo ah. Gusto mo samahan ka namin? Mabilis na alok ni Mika. Hindi na. Ako na lang. Kailangan ko nang umalis. Kinuha agad niya ang kanyang bag sa upuan. Pagkalipas ng 30 minuto, mabilis na narating ni Claire ang ospital. Pagkababa ni Claire mula sa taxi, ay patakbo siyang pumasok sa emergency room ng ospital. Amoy gamot at dugo ang sumalubong sa kanya. Palingali nga siya
habang nababalot ng matinding kaba ang kanyang dibdib kahit pa sinasabi ng isip niya na wala na siyang pakialam sa lalaking yon. Bes, nasan po si Von Menendez? Ako pong asawa, ako pong ex-wife niya. Natataranta niyang tanong sa nurse station nang makalapit siya. Kayo po ba si Ma'am Claire? Dito po ma'am, sumunod po kayo sa akin. Stable na po siya pero kailangan pa ng observation. Mabilis na tugon ng nurse at iginiya siya papunta sa isang trauma bay. Pagbukas ng kurtina, halos matumba si Claire sa kinitatayuan niya. Nakahiga ron si Von. Ang puting polo ng lalaki ay puro mansya ng dugo. May mga benda ito sa ulo at maraming nakakabit na tubo sa kamay. Nanghina ang mga tuhod ni Claire. 5 taon siyang umiyak dahil sa panlalamig ni Von. Pero hindi niya kayang makita itong nasa ganitong kaawa-awang sitwasyon. Von? Mahinang usal ni Claire. Nangingilid ang kanyang mga luha habang nakahawak siya sa bakal ng kama nito. Ano nangyari sa'yo? Unti-unting gumalaw ang mga daliri ni Von. Dumilat ang mga mata ng lalaki at dahan-dahang lumingon sa direksyon ni Claire. Inihanda ni Claire ang sarili. Aasahan na niyang sasalubungin siya nito ng pamilyar na malamig na tingin. Aasahan na niyang sasabihin nito na, "Bakit ka nandito? Wala na tayo." Handa na siyang bulyawan ito kung sakaling magsungit na naman ito. Pero laking gulat ni Claire nang biglang umiti si Von. Isang ngiting sobrang tamis. Isang ngiti na huling nakita ni Claire noong araw ng kasal nila, bago naging malamig at parang bato ang asawa niya. Pinilit ni Von na iangat ang nanginginig nitong kamay papunta sa kanya para abutin ang braso niya. Wifey. Paos at mahinang tawag ni Von habang nakatitig ito sa kanya na puno ng pagmamahal at lambing na matagal na niyang hindi nakita. Buti nandito ka. Akala ko mawawala ka na sa akin nung honeymoon natin. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Napasinghap siya. Hindi siya makapaniwala sa narinig at sa nakikitang kakaibang kislap sa mga mata ng lalaking opisyal na niyang hiniwalayan. Honeymoon? Halos pabulong na ulit ni Claire. Parang nabingi siya sa sinabi ng lalaking nasa harap niya. Tinitigan niya ang mukha ni Von. Wala ang nakasanayan niyang kunot sa noo nito na laging nandyan kapag nagkikita sila nitong mga nakaraang taon. Wala ang lamig sa mga mata nito. Sa halip, puno ng pagmamahal at lambing ang ekspresyon ng kanyang ex-husband. Yes, wifey. Nandito pa rin ba tayo sa Bali? Nahihilo ako eh. Mahinang sabi ni Von habang mas hinigpitan ang hawak sa kamay ni Claire. Bakit parang nasa ospital tayo? May nangyari ba sa trip natin? Von, hindi tayo nasa Bali. Nasa Pilipinas tayo. Nanginginig na sagot ni Claire. Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay, ngunit masyadong mahigpit ang hawak ng lalaki. At saka, Von, matagal na tayong tapos mag-honeymoon. 5 taon na nakalipas. May kailangan kang malaman. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na wala na. Mrs. Menendez? Isang maotoridad na boses ng lalaki ang sumingit mula sa likuran ni Claire na pumutol sa sanay pagtatapat niya. Lumingon si Claire at nakitang isang lalaking naka-white coat na may hawak na medical chart. Ako po si Dr. Santos, ang neurosurgeon ni Mr. Menendez. Pwede ko po ba kayong makausap sa labas saglit? Importante lang po. Seryosong tawag ng doktor. Tiningnan muna ni Claire si Von. Babalik ako. Tipid niyang sabi bago dahan-dahan niyang binawi ang kamay niya at sumunod sa doktor. Paglabas nila sa maingay na hallway ng ER, mabilis na hinarap ni Claire ang doktor. Dok, ano nangyayari sa kanya? Bakit ang huling naaalala niya ay yung honeymoon namin sa Bali? At saka, para malinaw lang po, ex-wife na po niya ako. Kaka-divorce lang namin sa US last month. Bumuntong hininga si Dr. Santos at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. I suspected as much given his confusion kanina. Ma'am, your ex-husband suffered severe blunt force trauma sa ulo niya dahil sa pagkakabangga ng sasakyan niya. Mayroon siyang severe brain swelling o matinding pamamaga ng utak. Ang tawag sa nararanasan niya ngayon ay retrograde amnesia. Amnesia? Ibig sabihin, burado ang nakaraan namin? Hindi niya talaga alam na naghiwalay na kami?
na araw-araw kami nag-aaway bago kami nag-divorce? Hindi makapaniwalang tanong ni Claire. Exactly. Mabilis na sagot ni Dr. Santos. At itong kailangan mong maintindihan ng mabuti. Dahil sa matinding pamamaga ng utak niya, his brain is extremely fragile right now. Bawal na bawal siyang makaranas ng matinding stress o anumang emotional shock. Emotional shock? Dok, hindi pwedeng hindi ko sabihin sa kanyang totoo. Paano ko malaman niya na hindi na kami mag-asawa? Na pinaprocess ng pagpapawalang bisa ng kasal namin dito sa Pilipinas. Umiling ng mabilis ang doktor. Baka sang matinding pag-aalala nito. Hindi maaari. Hindi mo pwedeng sabihin yun sa ngayon. Kapag nalaman niyang isang mabigat na balita na tulad niyan, habang ganyan ang kondisyon ng utak niya, biglang tataas ang blood pressure niya. That could trigger a massive hemorrhage. Pwede siyang magka-fatal stroke o permanent brain damage. Mamamatay siya sa mismong harapan mo. Napaatras si Claire at napasandal siya sa malamig na pader ng ospital. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ibig niyo pong sabihin, kailangan ko magpanggap? Kailangan ko maging asawa niya ulit? Nangihinang tanong niya. Pansamantala lang, Miss Claire, hanggang sa bumaba ang swelling ng utak niya at mag-stabilize ang kondisyon niya. This is a matter of life and death. Nakikiusap ako sa iyo. Play along. Huwag mong bigyan ng rason ng pasyente para ma-stress. Malumanay na pakiusap ng doktor bago ito nagpaalam para asikasuhin ang ibang emergency patients. Naiwang nakatayo si Claire sa hallway. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Kanina lang, nakikipag-toast siya kasama ng mga kaibigan para sa kanyang kalayaan. Kanina lang, nagpaplano na siyang pumunta ng Paris at iwan ang mapait niyang nakaraan. Ngayon, kailangan niyang bumalik sa hawla na akala niya ay tuluyan na niyang natakasan. Bakit ngayon pa, Von? Bakit ngayon pa? Kung kailan malaya na ako sa panlalamig mo? Humihikbing bulong ni Claire sa sarili habang nakatingin sa nakasarang pinto ng ER. Gusto niyang tumakbo palayo. Gusto niyang tawagan si Tanya at Mika at magpasundo na lang pauwi. Pero nanaig ang konsensya niya. Hindi niya kayang maging dahilan ng pagkamatay ng lalaki na minsan din niyang minahal ng sobra. Wala siyang choice. Pinunasan niya ng mariin ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang nagwawalang dibdib. Para sa buhay mo to, Von. Para mabuhay ka. Isip-isip niya. Pilit niyang inayos ang buhok niya at kumuhit siya ng isang matamis ngunit peke ng ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang doorknob at binuksan ang pinto ng kwarto. Pagpasok niya, nakita niyang nag-aabang ang mga mata ni Von sa kanya. Wifey, bakit ang tagal mo? May masama bang balita ang doktor? Uuwi na ba tayo? Nag-aalalang sunod-sunod na tanong ni Von. Lumapit si Claire sa tabi ng kama. Kinuha niya ulit ang kamay ng lalaki at pilit niya na pinalalambing ang kanyang boses at tinitigan ito sa mga mata. Wala. Sabi lang ng doktor, kailangan mo munang magpagaling bago tayo umuwi. Magiging okay ka rin, okay? Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Asawa mo ako, di ba? Ngumiti si Von at dinala ang kamay ni Claire sa mga labi nito para halikan. Thank you, wifey. I love you. Nahirapan si Claire na lunukin ang sarili niyang laway. I love you too. Kinabukasan ng gabi ay mabilis na nag-drive si Claire pabalik sa bahay nila ni Von. Halos magkandara pa siya sa pagbubuhat ng mga kahon mula sa sasakyan niya pabalik sa loob ng master's bedroom. Mamaya na ang uwi ni Von mula sa ospital at kailangan itong makita na naroon pa rin ang lahat ng mga gamit niya na inimpake niya noong nakaraang linggo. Habang nag-aayos ay tinawagan niya si Tanya. Inipit niya ang kanyang cellphone sa pagitan ng kanyang tenga at balikat habang naglalabas ng mga damit mula sa malaking karton. Tanya, nandito na ako sa bahay. Oo, sa bahay namin ni Von. Mabilis at humahangos na sabi ni Claire habang ipinapasok ang mga damit niya pabalik sa malaking walk-in closet. Are you crazy, Claire? Kaka-move out mo lang last week. Hako to the max ka pa, tapos babalik ka sa impyerno na yan? Malakas na tili ni Tanya sa kabilang linya. Wala akong choice, Tanya. Ano bang gusto mong gawin ko?
Sinabi na ni Dr. Santos, kapag na-stress siya, baka pumutok ang ugat sa utak niya at mamatay siya. Uuwi na siya ngayon. Parating na sila ng driver mula sa ospital. Oh my God, sis! Paano yung mga gamit mo? Paano niya hindi mapapansin na umalis ka? Kaya nga nagmamadali ako mag-unpack ngayon. Ibabalik ko lahat sa closet para magmukhang hindi ako umalis ng bahay. God, I feel like I'm in a crazy movie. Teka lang, paano yung divorce papers? Yung kopya mo na may pirma niya mula sa US. Paano kung makita niya yun? Natigilan si Claire. Nalaki ang kanya mga bata nang maalala ang brown envelope na nakapatong sa ibabaw ng kanyang maleta. Shit! Oo nga pala! Claire? Hello? Nandyan ka pa ba? Nag-aalalang tanong ni Tanya. Nandito pa ako. Naghahanap ako ng pagtataguan. Hindi niya pwede makita to. Natataranta niyang sagot habang hawak ang dokumentong katibayan ng kalayaan niya sana. Sunugin mo na kaya? Mungkahi ni Tanya. Hindi pwede. Kailangan ko to kapag okay na siya. Kapag bumalik ng alaala niya, kailangan kong i-file to ulit. Teka, ilalagay ko na lang sa lumang shoebox. Mabilis na pumasok si Claire sa ilalim ng kama at pilit na itinulak ang kahon sa pinakasulok na bahagi nito. Ayan, tinago ko sa ilalim ng kama. Hindi naman siguro siya maghahanap dito. Good luck, girl. You're playing a very dangerous game. Paano kapag humingi ng honeymoon duties ang asawa mo? Tanya, may sugat sa ulo at bali sa tadyang ang tao. Wala sa isip niya yun. Sige na, ibaba ko na. Narinig ko ng busina ng kotse sa labas. Mabilis na paalam ni Claire bago niya pinatay ang tawag. Huminga ng malalim si Claire at humarap sa salamin para ayusin ang kanyang buhok at ang kanyang peking ngiti. Bumaba siya ng hagdan, sakto nang bumukas ang pinto. Pumasok si Von na akay-akay ng kanilang driver. May benda pa rin ito sa ulo at may cast ang kaliwang braso. Wifey? Tawag ni Von na makita siya. Umaliwalas agad ang mukha nito. Dito ka na pala. Akala ko ba, nasa likod ko lang sa sasakyan mo. Oo. Nag-shortcut ako kaya nauna ako. Inayos ko lang yung kwarto natin para makapagpahinga ka agad. Pagsisinungaling ni Claire habang nilalapitan ito para tulungang maglakad. Thank you, wifey. You're the best. Nakangiting sabi ni Von at hinalikan siya ng mabilis sa pisngi. Nanigas si Claire sa ginawa nito. Wifey? Kailan pa niya ako tinawag na wifey? Sigaw ng isip niya. Pagsapit ng gabi, mas lalong naging mahirap para kay Claire ang sitwasyon. Nakahiga na sila sa malaking kama. Nakasuot si Von ng maluwag na pajama habang si Claire ay nakabalot sa makapal na kumot at pilit na sumisiksik sa pinakagilid ng kutsyon. Matulog na tayo, wifey. Dami nangyari ngayong araw. Malambing na sabi ni Von. Oo nga. Sige, matulog ka na. Dito lang ako sa gilid. Nauutal na sagot ni Claire na hindi malang makatingin ng diretso sa asawa. Ang layo mo naman. Halika nga rito. Tabi tayo. Aya ni Von sabay tapik sa space sa tabi nito. Hala, wag na. Baka masaktan ko yung mga tahi mo sa ulo at yung braso mo. Dito na lang ako. Mabilis na tanggi ni Claire. Di yan. Mas masakit kung malayo ka sa akin. Pilit ni Von at gamit ang walang sugat nitong kanang kamay, dahan-dahan itong hinila si Claire palapit dito. Hindi nakapalag si Claire nang ipulupot ni Von ang braso nito sa bewang niya. Napasubsob ang mukha niya sa matipunong dibdib ng asawa. Amoy na amoy niya ang pamilyar na pabango nito na may halong amoy ng gamot. Von! Kinakabahang usal ni Claire. Nanigas ang buong katawan niya. Ramdam na ramdam niya ang bawat paghinga nito at ang init ng katawan ng lalaki. I missed you, wifey. Pakiramdam ko, ang tagal nating hindi nagkatabi ng ganito. Bulong ni Von habang idinidikit ang baba nito sa tuktok ng ulo ni Claire. Bakit naman? Lagi naman tayong magkatabi ah. Pilit na pagdadahilan ni Claire kahit ang totoo ay halos 3 taon na silang natutulog na magkahiwalay na kwarto. Ewan ko ba? Siguro dahil sa aksidente. Malalim na buntong hininga ni Von. But honestly, this feels so good. Ang saya ko naligtas ako at katabi kita ngayon.
I love you, Claire. Kumalabog ng malakas ang dibdib ni Claire. Sanay siyang palaging galit at malamig si Von. Ang ganitong lambing ay huli niyang naramdaman noong mga unang buwan pa lang ng kasal nila. Nahihirapan siyang ibalik ang mga salita, pero alam niyang kailangan niya itong sabihin. I love you too, Von. Sige na, sleep na tayo. Nakapikit at pilit na tugon ni Claire. Nagdarasal siya na sana ay mabilis lumipas ang gabi dahil hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang magpanggap na hindi siya apektado sa mga hawak nito. Kinabukasan, maagang nagising si Claire dahil sa isang pamilyar at nakakagutom na amoy. Pikit mata siyang bumangon mula sa kama. Napansin niyang wala na ang kanyang asawa sa tabi niya. Kumunot ang noo ni Claire. Amoy ng prinitong bacon at mainit na kape ang pumuno sa buong kwarto. Manang, ang aga niyo naman po nagluto ng bacon. Mahinang tawag ni Claire habang pababa ng hagdan. Inaakala niyang ang kasambahay nila ang nasa kusina. Ngunit pagdating niya sa dining area, ay natigilan siya. Halos lumuwa ang mga mata niya sa nakita. Good morning, wifey. Nakangiting bati ni Von. Nakatayo ang lalaki sa harap ng stove. May suot itong floral na apron, sa ibabaw ng asul nito na pajama. Habang ang kaliwang braso nito na may cast ay maingat na nakasabit sa sling. Gamit ang kanang kamay, ay inihahain nito ang itlog at bacon sa isang mamahaling plato. Von, anong ginagawa mo rito sa kusina? May cast pa yung braso mo ah. Natataranta at gulat na tanong ni Claire. Mabilis siyang lumapit para kunin ang spatula mula rito. Ngunit mahinang inilayo ito ni Von. Tagluluto ng breakfast para sa pinakamagandang asawa sa mundo. Bawal ba yun? Malambing na sagot ng lalaki. Sabay kindat pa sa kanya. Pero hindi ka naman nagluluto. At saka, kailangan mo pang magpahinga. Sabi ni Dr. Santos, bawal ka mapagod. Giit ni Claire, hindi pa rin siya makapaniwala na ang workaholic at malamig niyang asawa ay nag-aabala sa kusina. I'm fine, wifey. Kaya ko naman gumalaw kahit papaano. Umupo ka na dyan. I made your favorite. Sunny side up eggs, crispy bacon, and toasted bread. Ito na rin ang kape mo. Tamang-tama lang ang timpla. Nakangiting utos ni Von at inilalayan pa siyang umupo sa stool. Bakit mo ginagawa to? Nauutal na tanong ni Claire habang pinagmamasda ng perpektong nakahaing pagkain sa harap niya. Anong bakit? Siyempre asawa kita. Gusto kitang pagsilbihan at ipagluto. Masama ba yun? Sagot ni Von habang umuupo sa tapat niya. Nakapangalong baba at tila tuwang-tuwa na pinagmamasda ng mukha niya. Hindi naman sama-sama. Nakakapanibago lang. Bulong ni Claire sa sarili. May sinasabi ka, wifey? Wala. Sabi ko, salamat. Kakainin ko na to. Mabilis na palusot ni Claire. Bawat pagsubo niya ng pagkain ay pakiramdam niya ay may malaking bikig sa kanyang lalamunan. Naguguluhan ang buong sistema niya. Ang lalaking nasa harap niya ay parang isang estranghero. Ang totoong Von ay hindi kailanman nagluto para sa kanya dahil arranged marriage lang naman ang nangyari sa kanila. Negosyo lang ang tingin nito sa relasyon nila noon. Pero ngayon, sobrang maasikaso nito. So, anong plano mo ngayong araw, wifey? May meeting ka ba sa art gallery mo? Malumanay na tanong ni Von habang humihigop ng sarili nitong kape. Ha? Oo. May titingnan akong mga bagong paintings para sa exhibit next month. Kinakabahang tugon niya. Ni minsan ay hindi nagtanong si Von tungkol sa negosyo niyang art gallery. That's great. Gusto mo bang sumama ako? I mean, pagpapahatid tayo kay Kuya Driver. Gusto ko sana makita yung mga bagong pieces niyo. Masiglang alok ni Von. Hindi na. I mean, wag na. Mabilis na tanggi ni Claire. Baka mapagod ka lang sa biyahe at ma-stress ka. Dito ka na lang sa bahay at magpahinga. Are you sure? Gusto ko lang naman sana makabawi sa'yo. Feeling ko kasi nitong mga nakaraang buwan, masyado akong busy sa kumpanya. I want to spend more time with you, wifey. Ayos lang, Von. Sanay naman ako. Nawala ka. Biglang nadulas ang dila ni Claire. Nakagat niya ang ibabang labi nang ma-realize niya ang kanyang sinabi.
Kumunot ang noo ni Von. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Anong ibig mong sabihin, wifey? Nagtatampo ba ang wifey ko dahil lagi ako nasa opisina? Hindi yun ganun. Kumain na nga lang tayo. Mabilis na bawi ni Claire at ibinaling ang buong atensyon sa pagkain. Pagkatapos ng almusal, nagkulong si Claire sa banyo ng kanilang kwarto. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinatawagan niya si Tanya. Tanya, mababaliw na yata ako. Bungad agad ni Claire nang sagutin nito ang tawag. Oh, bakit na naman? Umatake na bang pagkademonyo ng ex-husband mo? Sinigawan ka ba? Nag-aalala na tanong ni Tanya. Yun na nga ang problema, Tanya. Hindi siya demonyo ngayon. Anghel siya. Nagluto siya ng breakfast para sa akin. Tinanong niya kung kumusta ang araw ko. Gusto pa akong samahan sa gallery. He is completely foreign to me. We, si Von Menendez? Ang lalaki na kinasal lang sa'yo dahil sa merger ng kumpanya niyo? Ang lalaking ni hindi maalala ang anniversary niyo? Gulat na reaksyon ng kaibigan. Oo, siya nga. Kaya nga ako kinikilabutan. Hindi ko alam kung paano ako aartitahan niya. Kanina, halos matunaw ako sa mga titig niya. He is acting like the perfect, loving husband. Yung asawa na pinangarap ko noon, bago nasira ang lahat. Naku Claire, baka naman nakakalimutan mo na. Na-fall ka na noon dyan at nasaktan ka lang. Tandaan mo, medical illusion lang yan. Peke lahat yan. Utak niya lang ang may diferensya dahil sa aksidente. Pero sa totoo, legally divorced na kayo. Madiing paalala ni Tanya sa kabilang linya. Napapikit si Claire at napasandal sa malamig na pinto ng banyo. Alam ko naman yun, Tanya. Palagi kong pinapaalala sa sarili ko na hindi to totoo. Nabawal akong maniwala. Dapat lang, huwag kang marupok sis. Kapag gumaling yan at bumalik ang alaala niya, babalik din ang pagiging cold niyan. Babalik ang totoong Von na walang paki sa'yo. Masasaktan ka lang ulit. I'm trying, okay? I'm trying to keep my walls up. Pabulong na hikbi ni Claire habang hawak na mahigpit ang dibdib niya na mabilis ang pagtibok. Pero ang hirap, Tanya. Ang hirap-hirap magpanggap na wala ako nararamdaman kapag ganito siya kabait sa akin. Stay strong, Claire. Para sa buhay niya yan, hindi para sa puso mo. Tandaan mo yan. Oo, tatandaan ko. Nangihinang sagot ni Claire bago niya ibinaba ang tawag. Huminga siya ng malalim at tumitig sa sarili sa salamin. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang paalalahan ng sarili araw-araw na ang estranghero na nasa labas ng pintuan ay hindi ang lalaking magmamahal sa kanya panghabang buhay. Nakaraan, maaliwalas ang hapon sa sala habang tahimik na nakaupo si Claire sa tabi ng asawa habang nanonood sila ng pelikula. Abala si Claire sa pagbabalat ng mansanas nang biglang magsalita si Von. Wifey, halika nga rito saglit. Malambing na tawag ni Von, sabay patong ng walang sugat na braso nito sa sandalan ng sofa. Bakit? Masakit ba ang ulo mo? May kailangan ka ba? Kukuha ba ako ng tubig? Mabilis at sunod-sunod na tanong ni Claire. Binitawan niya ang kutsilyo at hinarap ang lalaki. Relax, wifey. Wala akong masakit na nararamdaman. Nakangiting sagot ni Von. Dahan-dahan itong inabot ang kaliwang kamay ni Claire at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Gusto ko lang hawakan ang kamay ng maganda kong asawa. Bawal ba? Sus, nambola ka pa. Heto, kumain ka na lang naman sana sa manood ka na dyan. Nauutal na sagot ni Claire. Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay dahil tila nakakapaso ang init ng palad ni Von. Ngunit mas sinigpitan ng lalaki ang hawak nito. Ibinaba ni Von ang paningin sa mga daliri ni Claire. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ng asawa niya. Kumunot ang noo nito. Wifey, nasaan ang singsing mo? Nagtatakang tanong ni Von. Nanlamig ang buong katawan ni Claire. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Tiningnan niya ang sariling mga daliri. Wala nga roon ang diamanting singsing na isinauli niya sa abogado nito 1 buwan nang nakakalipas. Ang alin? Patay mali siyang tanong ni Claire. Pilit niyang itinatago ang matinding kaba sa kanyang boses. Yung wedding ring natin, bakit wala sa daliri mo? Naiwan mo ba sa kwarto pagkatapos mong maligo?
Seryosong usisa ni Von habang hinahaplos ang blanco na ring finger ni Claire. Yung singsing. Oo nga no. Halos magkanda buhol-buhol ang dila ni Claire habang nag-iisip ng mabilis na palusot. Ano kasi, dinala ko sa jeweler. Sa jeweler? Bakit? May nasira ba? Lumuluwag na ba sa daliri mo kaya mo ipapa-adjust? Sunod-sunod na tanong ni Von. Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Hindi. Pinaklining ko lang. Mabilis na sagot ni Claire. Pilit niyang pinatatatag ang kanyang boses para magbukang totoo. Oh, tama. Pinaklining ko. Medyo kumukupas na kasi yung kinang ng diamond eh. Kaya naisip ko na, ipapolish para magmukhang bago ulit. Nakakahiya naman kasing suotin kung madumi, di ba? Natahimik si Von ng ilang segundo. Nakatitig lang ito sa mga mata ni Claire. Sa bawat segundong lumilipas, pakiramdam ni Claire ay binabasa ng kanyang asawa ang kaluluwa niya. Pagkatapos ay biglang bumuntong hininga si Von at malungkot na yumuko. I'm sorry, wifey. Mahinang usal ng lalaki. Ha? Bakit ka nagsasorry? Wala ka namang ginawa ah. Naguguluhang tanong ni Claire. Kasi hindi ko malang napansin agad. Sagot ni Von na umangat muli ang tingin sa kanya. Puno ng pagsisisi ang mga mata nito. Ilang araw na ba yung wala sa daliri mo? Ang slow ko naman. Siguro dahil epekto pa rin to ng gamot at ng aksidente. I should be paying more attention to you, Claire. Asawa kita, pero hindi ko agad nakita na wala yung pinakamahalagang simbolo ng kasal natin sa daliri mo. Naramdaman ni Claire ang tila isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Bago siya makapagsalita, inilapit ni Von ang mukha nito at marahang hinalika ng kanyang noo. I promise, babawi ako sa iyo pagaling ko. Ihintayin natin na makuha mo ulit yung singsing sa jeweler. Tapos, ako mismo magsusuot niyan ulit sa iyo. Okay lang yun, Von. Wala yun. Huwag mo nang isipin. Nanginginig na sagot ni Claire habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pagsapit ng gabi, sa loob ng banyo ng master's bedroom, ay nakaupo si Claire sa nakasarang inodoro. Habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone, kausap niya muli si Tanya. Tanya, hindi ko na yata kaya to. Ayoko na. Umiiyak na bulong ni Claire upang hindi siya marinig ng kanyang asawa na natutulog sa labas. Oh, ano na namang nangyari dyan sa bahay-bahayan niyo? Umiiyak ka na naman ba? Nag-aalalang tanong ng kaibigan niya mula sa kabilang linya. Hinanap niya yung wedding ring ko kanina, Tanya. Nagtanong siya kung bakit wala sa daliri ko. Hala! Oh my God! Anong sinabi mo? Nabuko ka na ba niya? Sinabi mo bang totoo? Gulat na tili ni Tanya. Hindi, nagsinungaling ako. Sabi ko, nasa jeweler at pinapalinis ko lang. Gumawa ko ng sobrang laking kwento. Humihikbing sagot ni Claire habang kinakagat niya ang likod ng kanyang kamay para pigilan ng malakas niyang iyak. Buhay ka pa pala, girl. Ang galing mo namang gumawa ng palusot. Nakalusot ka na naman pala eh. Bakit ka umiiyak dyan? Dahil naniwala siya, Tanya. Naniwala siya sa kasinungalingan ko. Tapos nagsorry pa siya sa akin. Nagsorry siya kasi daw hindi niya napansin agad. Hinalikan niya pa ako sa noo. Sagot ni Claire habang patuloy sa pag-agos ang mga luha niya. Alam mo ba yung pakiramdam na niloloko mo yung taong walang laban? Unti-unti akong kinakain ng konsensya ko. Ang bait-bait niya sa akin tapos ginagawa ko siyang tanga. Claire, calm down. Makinig ka sa akin. Ginagawa mo yan para sa buhay niya. Hindi ka masamang tao, okay? Inililigtas mo lang siya sa fatal stroke. Pagpapakalma ni Tanya sa kanya. Pero ang bigat sa pakiramdam, Tanya. Ang hirap-hirap panindigan ng peking kasal na to. Kapag nakikita ko yung tiwala sa mga mata niya, nasasaktan ako. Pag-amin ni Claire, tuluyan na siyang napahagulhol ng mahina. Kayanin mo, Claire. Kunting tiis na lang. Kapag magaling na siya, pwede mo nang sabihin ang lahat. Pinunasan ni Claire ang kanyang mga luha at tumingin sa blanko niyang ring finger. Sana nga mapatawad niya ako kapag nalaman niyang totoo. Makalipas, pagka-uwi ni Claire mula sa art gallery ng gabi, naabutan niyang tahimik at madilim ang buong sala. Ibinaba niya ang kanyang bag sa sofa
at nagtatakang inilibot niya ang kanyang tingin. Manang, nasan po kayo? Nasan po si Von? Malakas na tawag ni Claire sa kasambahay. Mula sa kusina ay nagmamadaling lumabas si Manang Rosa na may hawak pang basahan. Naku Ma'am Claire, nandyan na po pala kayo. Nasa garden po yata si Sir Von. Kanina pa po sa labas. Sa garden? Ang lamig-lamig na doon na. Baka matuyuan siya ng pawis at magkasakit. May bali pa yung tao. Natatarantang sagot ni Claire at pabilis siya na naglakad patungo sa likod ng kanilang mansyon. Pagbukas niya ng glass sa sliding door, halos matigil siya sa paghinga. Ang madilim at tahimik nilang garden ay napupuno ng maliliit na fairy lights na nakasabit sa mga puno. Sa gitna ng damuhan ay may isang maliit na mesa na may nakasinding mga kandila at nakahaing pagkain. Nakatayo sa tabi ng mesa si Von. Nakasuot ito ng formal na puting polo shirt kahit pa nakasling ang kaliwang braso nito. Nang makita siya nito, ay agad na sumilay ang napakatamis ng ngiti sa mga labi ng lalaki. Good evening, wifey. Welcome sa date natin. Malambing na bati ni Von. Date? Baliw ka ba, Von? May bali ka pa sa tadyang at braso. At saka, para saan ba to? Hindi naman natin anniversary Sunod-sunod at gulat na tanong ni Claire habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Kailangan ba ng anniversary para i-date ang napakaganda kong asawa? Halika na rito, wifey. Pinaghandaan ko to. Nakangiting sagot ng lalaki at inalalayan siyang umupo sa stool. Von, seryoso. Bakit may pagganito ka pa? Bawal ka pang mapagod, sabi ni Dr. Santos. Nag-aalalang si Tani Claire. Bagaman hindi niya maiwasang mamangha sa ganda ng setup ng candlelight dinner. Umupo si Von sa tapat niya at tinitigan siya sa mga mata. Gusto ko lang bumawi sa iyo, Claire. Masyado akong absent-minded itong mga nakaraang araw. Lalo na dun sa singsing mo. Nalaki ang mga mata ni Claire nang marinig ang tungkol sa singsing. Von, ang liit na bagay lang noon. Sabi ko naman sa'yo nasa jeweler lang yun. Hindi mo na kailangan mag-abala ng ganito para lang mag-sorry. Malaking bagay yun para sa akin, wifey. Ayokong maramdaman mo na. Binabaliwala kita. Seryosong sagot ni Von. Bakas ang sinseridad sa boses nito. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ko gustong iparamdam sa'yo na mahal kita. Importante ka sa akin. Kaya please, let me do this for you. Kain na tayo? Wala nang nagawa si Claire kundi ang tumango. Habang kumakain sila ng steak, hindi matanggal ni Claire ang kanyang paningin kay Von. Masarap ba yung steak? Ako nagmarinate yan kaninang hapon. Pagmamalaki ni Von. Ikaw talaga. Sabi ng kailangan mo magpahinga Ang tigas ng ulo mo. Pangaral ni Claire. Ngunit may maliit na ngiti na sumilay sa kanyang labi. Mas matigas ang ulo ko kung hindi kita mapasaya ngayong gabi. Kumusta nga pala yung gallery mo kanina? Na-stress ka ba sa mga bagong paintings? Usisa ng asawa niya. Ayos lang. Maganda yung mga nakuha naming pieces. Wala namang naging problema. Kinakabahang sagot ni Claire. That's good to hear. Gusto kong makita yan pag magaling na ako. Promise, sasamahan na kita sa lahat ng events mo mula ngayon. Determinadong pangako ni Von. Pagkatapos nilang kumain, biglang may tumugtog na pamilyar na musika mula sa isang maliit na speaker sa gilid ng mesa. Isang lumang love song na madalas nilang pakinggan noong nasa universidad pa sila. Kumunot ang noo ni Claire. Teka, kanta natin to nung college Saan mo nakuha tong playlist na to? Iniram ko yung lumang iPad mo kanina sa kwarto. Naalala mo pa ba nung una kitang isinayaw sa kantang to? Tanong ni Von habang dahan-dahang tumatayo. Syempre naman. Acquaintance party natin yun sa campus. Sagot ni Claire. Bumibilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Lumapit si Von sa kanya at inilahad ang walang sugat nitong kanang kamay. May I have this dance, Mrs. Menendez? Von, yung cast mo. Baka masaktan ka. Baka mabinat ka. Pag-aalinlangan ni Claire. Pilit niyang iniiwas ang tingin dahil pakiramdam niya ay matutunaw siya sa mga titig na binibigay sa kanya ni Von. Kaya nga kailangan mo kong alalayan Sige na, wifey. Isang kanta lang.
Hindi kumpleto ang date kung walang sayaw. Pagpupumilit nito, dahan-dahang inabot ni Claire ang kamay ni Von. Tumayo siya at hinayaan niya ang kanyang sarili na hilahin ito papalapit. Dahil may sling ang kaliwang braso, ay pinulupot ni Von ang kanyang braso nito sa bewang ni Claire. Habang inilagay naman ni Claire ang kanyang mga kamay sa balikat at dibdib ng kanyang asawa. Tahimik silang nagsayaw sa ilalim ng mga fairy lights, kasabay ng mabagal na musika. Ang bango mo pa rin, Claire. Bulong ni Von sa tapat ng tenga niya. Ang mainit na hininga nito ay nagpatayo sa mga balahibo ni Claire. Ikaw din, amoy baby cologne ka pa rin, kahit may amoy ospital pa ng konti. Nanginginig na pilitawang sagot ni Claire. Inilapit palalo ni Von ang katawan nito sa kanya. I love you, Claire. Hindi ko nahahayaang may baka panakit sa'yo. Kahit ako pa, hindi na kita pababayaan. Pagkarinig niya sa mga katagang yon, naramdaman ni Claire ang tuluyang pagguho ng mga pader na matagal niyang itinayo sa kanyang puso. Kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib na halos sumabay sa beat ng kanta. Isang malaking katotohanan ang sumampal sa kanya. Hindi ko na kayang magpanggap. Sigaw ng isip ni Claire habang nakasubsob ang kanyang muka sa dibdib ng lalaki. Mahal ko pa rin siya. Hindi nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Totoong-totoo pa rin. Napapikit na lamang si Claire at tahimik na ninamnam ang yakap ng asawang alam niyang anumang oras ay maaari na namang maglaho. Lumipas ang mga araw para sa kanila. Habang mahimbing na natutulog si Von sa sala, matapos nitong inumin ang mga painkiller nito para sa bali sa tadyang, pumasok si Claire sa kanilang kwarto para maglinis. Kinuha niya mula sa itaas ng cabinet ang itim na leather bag na ibinalik ng mga nurse mula sa ospital. Ang mismong bag na dala ng kanyang asawa noong gabi ng aksidente. Ano ba namang mga gamit to? Puro alikabok at amoy dugo pa. Bulong ni Claire sa sarili habang binubuksan ang zipper ng bag. Kailangan ko na tong ilagay sa laundry bago pa mangamoy ang buong kwarto. Teka, ano tong matigas na to? Kinapa niya ang loob at may nakuha siyang isang makapal at puting envelope. Isang envelope? Baka mga kontrata na naman to galing sa opisina niya. Kausap ni Claire sa sarili habang pinapagpag ang alikabok nito. Tingnan ko nga kung kailangan i-forward sa sekretary niya. Baka importanteng dokumento pa sa kumpanya. Binuksan niya ang flap ng envelope at dahan-dahang hinugot ang laman nito. Kumunot ang noo niya. Hindi yon kontrata o kahit anong klase ng papeles na konektado sa kumpanya ni Von. Plane tickets? First class? Basa ni Claire ng malakas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang destinasyon at ang mga pangalan na nakaprint doon. Manila to Paris, France? 2 pasahero? Bon Menendez at Claire Menendez? Nabitawan niya ang mismong bag. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang mga papel. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa at mabilis niya na nadial ang number ng kanyang best friend. Tanya, sagutin mo please, Tanya. Nanginginig at pabulong na tawag ni Claire nang magring ang linya. Oh, ano na naman Claire? Tanghaling tapat na patawag ka. Ano bang bago dyan sa bahay-bahayan niyo? Pinagluto ka na naman ba ng cordon bleu ng pasyente mo? Inaantok na sagot ng kanyang kaibigan. Tanya, nakita ko yung bag ni Von. Yung dala niya nung aksidente siya. Oh, tapos may nakita kang prenuptial agreement na nagpapatunay na wala kang makukuha sa kanya? Charot! Panunokso ni Tanya. Hindi Tanya, seryoso to. Pakinggan mo ko. Nakakita ko ng envelope sa loob ng bag niya. May laman na 2 plane tickets patungong Paris. First class tickets, Tanya. Nakapangalan sa aming 2. Ha? Paris? Yung dream destination mo simula college? Teka, baka naman pinabook niya yun nung nag-umpisa kayo magpanggap pagka-uwi niyo galing ospital. Gulat na tanong ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Hindi pwede. Giit ni Claire. Umiiyak na siya dahil sa halo-halong emosyon. Tiningnan ko yung date of purchase sa resibo na naka-staple sa likod. Binili niya to 1 araw bago siya maaksidente. Binili niya to 1 araw bago yung divorce party ko, Tanya.
Natahimik sa kabilang linya ng ilang segundo bago muli nagsalita si Tanya. Oh my God! Ibig sabihin ba niyan? Ibig sabihin, bago pa man siya mauntog at magka-amnesia, plano niya na akong dalhin sa Paris. Plano niya na ako sa UN. Tuluyan ng napahagulhol ng mahina si Claire habang tinatakpan niya ang kanyang bibig para hindi siya marinig ni Von sakali o ni Manang Rosa. Tanya, hindi lang to dahil sa sakit niya. Gusto niya na talaga akong balikan bago pa man siya na ospital. Ang Paris, alam niyang pangarap ko to. Claire, paano yung divorce niyo? Nakapirma na siya sa mga papeles galing US ah. Bakit pa siya bibili ng ganyan kamahal na tiket? Hindi ko rin alam. Baka na-realize niya na ayaw niya na ako mawala. Baka kaya siya nagmamadali at na-aksidente nung gabing yun. Kasi pupunta siya sa bar para pigilan ang celebration natin. Papunta sana siya sa akin, Tanya. Hala sis, paano na yan ngayon? Anong gagawin mo? Nag-aalalang tanong ni Tanya. Dapat masaya ka, di ba? Kasi ibig sabihin, totoong mahal ka niya at hindi lang to fake acting sa part niya. Hindi ko alam. Humihikbing sagot ni Claire habang mahigpit na nakahawak siya sa mga tiket at tuluyan na siyang napaupo sa gilid ng kama. Masaya ako pero sobrang natatakot ako. Paano kung biglang bumalik yung alaala niya? Paano kung maalala niya yung mga sakit at galit namin sa isa't isa bago siya bumili ng tiket na to? Paano kung magbago ulit yung isip niya? Kumalma ka, Claire. Hinga ng malalim. Kung totoo mang gusto kanyang balikan noon, ibig sabihin lang yan, mahal ka niya talaga. Amnesia man o hindi. Pero paano kung bawiin niya to kapag nalaman niya na itinago ko yung signed divorce papers sa ilalim ng mismong kama namin? Naniloko ko siya at nagpanggap ako simula nang magising siya. Baka kamuhian niya ako ng tuluyan. Tanya, baka isipin niya na pinaglaruan ko lang yung kondisyon niya. Baka masira lahat ng inayos namin itong mga nakaraang araw. Sunod-sunod na litanya ni Claire, nabalot ng takot at matinding kaba ang kanyang buong sistema. Claire, just follow the doctor's order. Huwag mo munang sabihin ang totoo. I-enjoy mo na lang muna yung moment habang ganyan pa siya. At least ngayon, alam mo may pinaguhugutan talaga yung paglalambing niya sa'yo. Sige, ibababa ko na to. Baka magising na si Von at hanapin ako. Sagot ni Claire at mabilis na pinatay ang tawag. Tinitigan niyang muli ang mga tiket. Pangarap niya ito. Pangarap niya ang lalaking nasa labas. Pero pangarap na anumang oras ay pwedeng maging isang napakasamang bangungot kapag nalaman ito ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Sumapit ang araw ng kaarawan ni Claire. Happy birthday, Mrs. Menendez! Masiglang bati ni Tanya sa kabilang linya nang sagutin ni Claire ang tawag nito. Sira ka talaga. Claire Rosales sa dapat yun, di ba? Pero salamat, Tanya. Kakarating ko lang dito sa bahay galing sa gallery. Natatawang sagot ni Claire habang nagtatanggal ng kanyang sapatos sa sala. Ano bang plano ng loving husband mo ngayon? Wala bang grand surprise si Von? Birthday na birthday mo tapos ang aga mong umuwi ah. Pag-uusisa ng kanyang kaibigan. Ewan ko doon. Sabi kasi ni Manang Rosa, umuwi raw ako ng maaga. May niluluto yata si Von na special dinner o may inihanda sa kwarto. Kinakabahan nga ako eh. Baka kung ano na namang pasabog ang gawin niya. Baka matuluyan na talaga akong ma-fall pabalik. Kinikilig, ngunit kinakabahang pag-amin ni Claire. Girl, hulog na hulog ka na. Aminin mo na kasi, nung nakita mo yung Paris ticket sa bag niya last week, bumigay na yung puso mo. Huwag ka na mag-deny. Malakas na panunukso ni Tanya. Siyempre, sino ba namang hindi bibigay? Pero natatakot pa rin ako, Tanya. Hanggat nandyan sa ilalim ng kama namin yung nakatagong divorce papers, hindi ako pwedeng maging kampante. Isang pagkakamali lang, pwedeng bumalik ang alaala niya at magbago ang lahat. Seryosong tugon ni Claire. Bumigat bigla ang kanyang paghinga. Di sunugin mo na kasi yung papel mamayang gabi. O kaya, itago mo sa vault mo sa bangko. Ang delikado kaya niya na nandyan lang sa ilalim ng kama niyo, sis. Paano kung maglinis siya? Oo na, sige na. Ililipat ko ng taguan mamaya pag tulog na siya. Aakyat na ako sa kwarto. Baka hinahanap na ako ni Von. Salamat ulit sa pagbati, Tanya. Bye! Pagpapaalam ni Claire bago niya pinatay ang tawag. Naglakad si Claire paakyat ng hagdan. Kumakabog ang dibdib niya sa matinding saya at pananabik.
Nang marating niya ang hallway, ay nakasalubong niya ang kasambahay nilang si Manang Rosa. Manang, nasan po si Von? Nakangiting tanong ni Claire. Naku, Ma'am Claire, nasa loob po ng master's bedroom niyo. Kanina pa po may inaayos na surprise doon. Huwag niyo na lang pong sabihin kay Sir Von na. Sinabi ko umasok na po kayo at baka hinihintay na kayo. Kinikilig na sagot ng matanda. Sige po, Manang, salamat. Nakangiting sagot ni Claire. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Madilim ang buong kwarto. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na kandila sa ibabaw ng isang malaking chocolate cake na nakapatong sa side table. Von, love, nandito na ako. Malambing na tawag ni Claire. Umaasang sasalubungin siya nito ng yakap at halik. Lumipas ang madaming segundo, ngunit walang sumagot sa kanya. Ni ang yakap at halik na inaasam niya ay wala siyang natanggap. Kinabahan si Claire, kaya mabilis niyang kinapa ang switch at binuksan ang ilaw. Von, nasaan na? Naputol ang sasabihin ni Claire. Nanlamig ang buong katawan niya at tila umurong ang kanyang dila. Nakaupo si Von sa sahig, sa mismong gilid ng kama. Nakakalat sa paanan nito ang isang nahulog na lighter at ang pamilyar na lumang shoebox. Pero ang mas nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Claire ay ang hawak ng asawa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Von habang mahigpit na hawak ang puting envelope at ang mga nakaprint na dokumento na may pirma nilang dalawa. Von, anong ginagawa mo dyan? Nanginginig na tanong ni Claire. Iniangat ni Von ang paningin sa kanya. Namumula at luhaan ang mga mata nito. Wala ang maamo at malambing na Von na nakasama niya nitong mga nakaraang linggo. Ang nakikita niya ngayon ay ang Von na puno ng galit at matinding sakit na bakas sa mga mata nito. Huwag kang lalapit, Claire. Basag at malamig ang boses ni Von. Sapat na yon para magtayuan ang mga balahibo ni Claire sa takot. Love, masakit ba ang ulo mo? Bakit ka umiiyak? Akin na yan, please. Naiiyak na pakiusap ni Claire habang pilit siya na humahakbang palapit sa kanyang asawa. Ano to, Claire? Ano tong mga papel na to? Pasigaw na tanong ni Von at inihampas ang dokumento sa ibabaw ng kanilang kama. Von, makinig ka muna sa akin. Hayaan mo magpaliwanag ako. Naghahanap ako ng lighter para sa kandila ng cake mo. Nahulog yung lighter sa ilalim ng kama. Kaya kinapa ako. Tapos ito ang makukuha ko. Isang kahon na may laman na divorce papers. Na may pirma ko mula sa Amerika. Umiiyak na sumbat ni Von habang pilit na tumatayo kahit hirap na hirap ito. Hindi ko sinasadya, Von. Ginawa ko lang yun kasi... Kasi ano? Kasi pinaglaruan mo ko? Paliwanag? Anong ipapaliwanag mo, Claire? Na naghiwalay na tayo? Nahiwalay na tayo bago pa man ako maaksidente? Na lahat ng ipinakita mo sa akin itong mga nakaraang linggo ay isang malaking kasinungalingan? Sigaw ni Von habang sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga pisngi nito. Hindi ganun yun, Von. Sabi ni Dr. Santos, bawal kang ma-stress. Bawal mo malaman dahil pwedeng pumutok ang ugat sa utak mo. Please, kumalma ka. Mamamatay ka kapag tinuloy mo yan. Umiiyak na sigaw ni Claire. Pilit niya na inaabot ang braso ng kanyang asawa, ngunit mabilis itong umiwas. Napahawak si Von sa ulo nito na may banda, habang namimilipit sa biglaang pagkirot niyon. Mas mabuti pang mamatay na lang ako, kaysa maalala ko lang lahat ng to. Naaalala ko na, Claire. Naaalala ko na kung paano mo ko tiningnan na may pandidiri bago ko umalis ng bahay na to. Naaalala ko na yung araw-araw nating pag-aaway. Naaalala ko na kaya ako na-aksidente dahil sa lintik na divorce na to. Hindi totoo yan, Von. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Nung nag-aalaga ko sa'yo, totoo lahat ng yon. Humahagulhol na pag-amin ni Claire. Tuluyan na siyang napaluhod sa harap ng kanyang asawa. Sinungaling. Kung mahal mo ko, bakit mo tinago to? Kung mahal mo ko, bakit mo pinipilit na paniwalaan akong ayos lang tayo? Niloko mo ko, Claire. Pinagluroan mo ang feelings ko habang walang-wala akong maalala. Sigaw ni Von bago ito tuluyang napahawak sa sariling dibdib at unti-unti nang hina ang mga tuhod nito dahil sa matinding stress na
iniiwasan ng mga doktor. Isang malaking laro lang ba to sa'yo, Claire? Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Von sa loob ng 4 na sulok ng kanilang master's bedroom. Napasinghap si Claire. Nakaluhod pa rin siya sa malamig na sahig habang nakatingin sa kanyang asawang namumula na ang buong muka at nanginginig ang mga balikat. Mas lalo siyang binalot ng matinding takot para sa kalagayan ni Von. Von, makinig ka muna sa akin. Please, hayaan mo ko magpaliwanag. Umiiyak na pakiusap ni Claire. Pilit niyang inaabot ang tuhod ng lalaki, ngunit mabilis itong umatras na parang nakakapaso ang pagdampi niya. Paliwanag ng ano, na habang tuwang-tuwa kong pinagsisilbihan ka araw-araw, pinagtatawan mo na pala ako sa isip mo. Na tuwing sinasabi kong mahal kita, nadidiri ka dahil alam mong sa papel ay hiwalay na tayo. Sunod-sunod na sumbat ni Von. Mahigpit nitong nilukot ang divorce papers na hawak nito at inihagi sa mismong harapan ni Claire. Naaalala ko ng lahat, Claire. Naaalala ko na kung gaano tayo kalamig sa isa't isa. Kung paano mo inimpake ang mga gamit mo para iwan ako. Tapos ngayon, nandito ka, nagpapanggap na nagmamalasakit. Hindi kita pinagtatawanan at lalong hindi ako nandidiri sa'yo. Humahagulhol na sagot ni Claire. Pilit siyang tumayo para harapin ang kanyang asawa. Tinago ko yan dahil buhay mo nakasalalay, Von. Buhay ko? Kaya ginawa mo akong tanga? Pasigaw na tanong nito sa kanya at tila hindi nito alintana ang sariwa pang mga tahi sa ulo. Oo, kasi mamamatay ka kapag sinabi ko ang totoo. Madiing sigaw ni Claire. Tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Tumulo ang masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Sabi ni Dr. Santos, may severe brain swelling ka. Sinabihan niya ako na anumang matinding emotional shock ay pwedeng mag-cause ng fatal stroke. Paano ko sasabihin sa iyo na divorce na tayo kung ang mismong kapalit nun ay ang buhay mo? Wala akong choice kundi ang magpanggap para mabuhay ka. Natigilan si Von. Bahagyang umawang ang mga labi nito. Ngunit nanatiling matigas at puno ng sakit ang mga mata nito. Kaya ka nagpanggap? Kaya mo sinakyan ang mga ilusyon ko para sa awa? Sa simula, oo. Naawa ako sa iyo at natakot ako para sa buhay mo. Pero habang tumatagal, habang pinapakita mo sa akin yun, Von, na matagal ko nang pinangarap, nagbago ang lahat. Huwag mo na akong bulahin, Claire. Sawing-sawi na ako sa mga kasinungalingan mo. Malamig at mapaklang sagot ni Von. Hindi ako nagsisinungaling. Minahal kita ulit, Von. Umiiyak na pagtatapat ni Claire. Humakbang siya papalapit sa lalaki. Nung isinayaw mo ko sa garden, nung nakita ko yung Paris ticket sa bag mo, hindi na yun pagpapanggap para sa akin. Totoong na-fall ako ulit sa'yo. Kahit ang totoo niya na, hindi naman na walang pagmamahal ko sa'yo. Natakot lang akong aminin kasi alam kong anumang oras, babalik ang alaala mo at kamumuhian mo ko. Tulad ng ginagawa mo ngayon. Umili ng mabilis si Von. Napahawak ito na mahigpit sa sariling dibdib at tila nahihirapan huminga. Hindi totoo yan. Niloloko mo lang ako dahil naawa ka sa akin. Dahil may sakit ako. Isang malaking kasinungalingan ng lahat ng to. Von, maniwala ka sa akin. Please, mahal kita. Humihikbing pag-uulit ni Claire. Gusto niyang yakapin ang kanyang asawa para pakalmahin ito. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, ay biglang napasigaw si Von. Napakapit ito na mahigpit sa gilid ng bedside table. Namumutla ang buong mukha nito at biglang pinagpawisan ng malamig. Von, ano nangyayari sa'yo? Natatarantang tanong ni Claire. Ang sakit. Ang sakit ng ulo ko. Daing ni Von na halos mamilipit sa sakit habang nakahawak sa sentido nito. Naging mabigat, putol-putol at tila kinakapos ng hangin ang naging paghinga nito. Von! Oh my God, Von! Huminga ka ng malalim! Kumalma ka, please! Sigaw ni Claire at mabilis na inalalayan niya ang lalaki, ngunit masyado itong mabigat. Pinaglaruan mo ko, Claire. Ang sakit. Huling bulong ni Von bago unti-unting pumipikit ang mga mata nito at tuluyang bumagsak ang buong katawan sa malamig na sahig ng kwarto.
nawalan ito ng malay. Nalaki ang mga mata ni Claire. Ang pinakakinatatakutan ng mga doktor ay nangyari na. Von! Hindi! Gumising ka, Von! Humahagulhol na sigaw ni Claire habang niyuyugyog ang balikat ng kanyang asawa. Hindi ito tumugon sa kanya. Nanigas at nanlamig ang kanyang buong katawan at halos hindi na siya makahinga dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Sandaling tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo habang nakatitig siya sa mukha ni Von. Agad na natauhan si Claire at mabilis siyang tumayo. Hindi na niya alintana ang matinding panghihina at panginginig ng kanyang mga tuhod. Patakbo siyang nagtungo sa bungad ng hagdanan. Manang Rosa! Tulong! Tulungan niyo kami! Si Von hindi matay! Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis! Walang patid na tili ni Claire. Umaalingaw-ngaw ang kanyang desperado at basag na boses sa buong mansyon. Makalipas ang 3 araw, 3 araw na walang malay si Von sa loob ng ICU bago ito tuluyang nailipat sa isang private room. Sa 3 araw na yon, walang ginawa si Claire kundi ang umiyak, magdasal at sisihin ang sarili. Nakaupo si Claire sa tabi ng hospital bed habang nakatitig siya sa mapayapang mukha ng kanyang asawa. Sa paanan niya ay nakapatong ang isang itim na duffel bag. Nakaimpake na ang mga damit niya. Oras na para umalis na siya ng tuluyan. Von, aalis na ako. Pabulong at humihikbing paalam ni Claire kahit alam niyang hindi ito naririnig ng lalaki. Pasensya ka na kung niloko kita. Pasensya ka na kung naging makasarili ako. Sana pagising mo, mapatawad mo ko. Ibibigay ko na sa'yo yung kalayaan mo. Tumayo si Claire at pinunasan ang kanyang mga luha. Isinukbit niya ang bag sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa pinto. Tanggap na niya. Tanggap na niyang hanggang dito na lang talaga ang kwento nilang dalawa. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang pamilyar at paos na boses ang pumigil sa kanya. Saan ka pupunta, Claire? Nanigas ang buong katawan ni Claire. Pumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakitang nakamulat na ang mga mata ni Von habang diretsyong nakatitig sa kanya. Von? Gising ka na? Tatawagin ko si Dr. Santos. Natataranta at naiiyak na sagot ni Claire. Ibinaba niya ang kanyang bag at takmang lalabas na siya ngunit nagsalita ulit ang kanyang asawa. Wag, dito ka lang. Wag mo kong iwan. Please. Nagmamakaawang pakiusap ni Von. Pilit itong inabot ang kamay niya sa hangin. Lumapit ka rito, Claire. Nanginginig ang mga tuhod na lumapit si Claire pabalik sa tabi ng kama. Von, bawal ka pang ma-stress. Magpahinga ka muna. Aalis na ako para hindi ka na mahirapan. Iiwan ko na yung final copy ng divorce papers sa abogado mo mamaya para ma-file na. Umiling si Von. Mabilis na pumatak ang mga luha mula sa mga mata nito. Hindi, ayoko. Hindi mo ba naiintindihan, Claire? Kaya ako na-aksidente nung gabing yun. Kasi pupunta ako sa'yo. Kumunot ang noo ni Claire. Naguguluhan siya sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Papunta ka sa akin? Nasa bar kami nun nila Tanya para mag-celebrate. Alam ko, at gusto kong pigilan yun. Madiing sagot ni Von habang humihikbi. Hinawakan nito na mahigpit ang kamay ni Claire. Nung pinirmahan ko yung papeles sa US, akala ko yun ang tama. Akala ko yun ang magpapasaya sa'yo dahil alam ko nahihirapan ka na sa panlalamig ko. Pero nung araw na aalis ka na talaga, na-realize ko na hindi ko kaya. Pero bakit? 5 taon, Von. 5 taon mo akong binaliwala. Sumbat ni Claire. Hindi na rin niya napigilan ang pag-iyak. Kasi gago ako. Kasi naging duwag ako. Pag-amin ni Von, puno ng pagsisisi ang boses nito. Minahal kita, Claire. Matagal na kitang mahal. Kahit nung nasa arranged marriage pa lang tayo. Natakot lang akong ipakita sa'yo dahil baka iwan mo rin ako kapag nalaman mong mas kailangan kita kesa sa kailangan mo ko. Kaya anong gabing yun, dala ko yung Paris tickets. Nagmamadali ako magmaneho papunta sa bar para pigilan yung divorce natin. Para ibigay sa'yo yung pangarap mo. Tapos bumangga ako. Napasinghap si Claire.
Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ibig sabihin, totoo yung tickets? Para sa akin talaga yun bago ka pa magka-amnesia? Oo, wifey. Para sa'yo yun. Para sa atin. Kaya nung nakita ko yung divorce papers ng birthday mo, nasaktan ako ng sobra. Kasi bumalik yung takot ko na tuluyan na talaga kitang nawala. Pero nung nawalan ako ng malay, basta naisip ko yung mga nangyari nitong nakaraang buwan. Yung pagpapanggap ko? Kinakabahang tanong ni Claire. Yung pag-aalaga mo. Yung mga ngiti mo habang kumakain tayo sa garden. Yung pagsayaw natin. Yung naramdaman kong mahal mo pa rin ako. Kahit sa tingin mo ay may amnesia ako, Claire. Those memories outshine all the bad ones. Mas matimbang yung pagmamahal mo kaysa sa sakit ng nakaraan. Hindi na nakapagsalita si Claire. Hinayaan niya na lang na umagos ang kanyang mga luha. Nasaan yung papeles? Seryosong tanong ni Von. Nasa loob ng bag ko. Ibibigay ko na nga sana sa abogado. Akin na. Putol ni Von. Mabilis na kinuha ni Claire ang makapal na envelope mula sa kanyang bag at iniabot ito sa kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan na ginamit ni Von ang dalawang kamay nito upang punitin ang mga dokumento sa gitna. Hanggang sa maging maliliit na piraso ang papel na sumisimbolo sa kanilang paghihiwalay. Von, anong ginagawa mo? Gulat na tili ni Claire. Binitawan ni Von ang mga punit na papel at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Let's start fresh, Claire. Hindi bilang mag-asawang nagpapanggap na okay ang lahat dahil may sakit ako. At lalong hindi bilang mga taong nakatali lang sa arranged marriage. Von? Bulong ni Claire. Halos matunaw ang kanyang puso sa sobrang kaligayahan. Magsimula tayo ulit bilang tayo. Gusto kitang ligawan. Gusto kitang dalhin sa Paris. Gusto kong maging totoong asawa sa'yo. Pagmamakaawa ni Von. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon, wifey. Please. Wala nang sinayang na oras si Claire. Yumuko siya at mahigpit na niyakap ang lalaki habang iniiwasan niyang masaktan ang mga tahi nito. Ngunit sapat para maramdaman nito ang kanyang buong pagmamahal. Oo, Von. Oo. Magsisimula tayo ulit. Umiiyak na sagot ni Claire habang nakasubsob sa balikat ng asawa. Mahal na mahal kita. At this time, hindi na natin kailangan ng amnesia para maalala yon. Naramdaman ni Claire ang paghalik ni Von sa kanyang buhok at kasabay ng paghigpit ng yakap nito ay ang pag-asa na ang ending ng kanilang kwento ay siya palang totoong simula. Makalipas ang 3 taon. Love, bilisan mo maglakad. Kanina pa ako excited na makita yung Eiffel Tower ng malapitan. Natatawa at tila batang sigaw ni Claire habang hinihila ang kamay ng kanyang asawa sa kahabaan ng cobblestone street ng Paris. Wifey, kalma lang. Hindi naman tatakbo yung tower palayo sa atin eh. At saka, badapa ka pa niyan sa suot mong boots. Malambing na natatawang sagot ni Von. Mahigpit itong hinawakan ng kamay ni Claire at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Lumingon si Claire at pinagmasdan ng asawa. Wala na ang mga benda sa ulo nito. Wala na ang cast sa braso. At higit sa lahat, wala na ang panganib sa kalagayan nito. 2 taon na ang nakakalipas nang tuluyang ideklara ni Dr. Santos na fully recovered na si Von mula sa severe brain swelling at cleared na ito sa anumang health risk. Masisisi mo ba ako? Ang tagal nating hinintay to, Vondo. 3 taon din bago natin nagamit yung laman ng envelope na nakuha ko sa lumang bag mo. Nakangiting wika ni Claire. Kaya nga sinusulit na natin ngayon. This is our overdue honeymoon, Mrs. Menendez. Napangiti si Claire. Tuwing naririnig niya ang apelidong Menendez, hindi na ang dating masakit na nakalipas nila ang naaalala niya, kundi ang araw ng kanilang pangalawang kasal na ginanap lamang 1 buwan na ang nakakalipas. Isang intimate garden wedding iyon sa Tagaytay. Walang media, walang business partners, at walang arranged marriage na kontrata na nagdidikta sa kanilang tadhana. Tanging ang pinakamalapit nilang pamilya lamang ang saksi. Nakatayo si Claire sa harap ng altar, suot ang isang simpleng lace wedding gown, habang umiiyak na nakatitig kay Von. Von, nung una tayong kinasal, akala ko katapusan na ng kalayaan ko. Akala ko habang buhay ako makukulong sa isang relasyon
walang pagmamahal. Humihikbing panimula ni Claire sa kanyang vows. Pero nung muntik na kitang mawala, noong kinailangan kong magpanggap na maayos tayo para lang mabuhay ka, doon ko na-realize na mas hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Pinunasan ni Von ang luha ni Claire bago ito nagsalita. Claire, naging duwag ako noon. Itinago ko yung pagmamahal ko sa'yo sa likod ng pagiging workaholic at cold ko sa'yo. Pero sa pagkakataong to, sa harap ng Diyos at ng mga taong nagmamahal sa atin, ipinapangako ko, wala na akong itatago. Walang kontrata, walang sapilitan. Pinipili kita, Claire. Kahapon, ngayon, at araw-araw. Pinipili rin kita, Von, buong puso. Sagot ni Claire bago nila isinuot ang bagong singsing sa isa't isa. Sa present time, kinagabihan, nakatayo si Claire sa balcony ng kanilang mamahaling hotel room. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin sa Paris habang manghang-mangha niya na pinagmamasdan na nagkikislapang ilaw ng Eiffel Tower sa di kalayuan. Naramdaman niya ang pagdampi ng isang malamig na baso sa kanyang pisngi. Here's your wine, wifey. Malambing na bulong ni Von mula sa kanyang likuran. Kinuha ni Claire ang wine glass na may lamang red wine. Napatawa siya ng mahina. Bakit ka tumatawa mag-isa dyan? Pero sabi ba ako nakakatawa? Nagtatakang tanong ni Von habang humahakbang palapit para tumabi sa kanya sa veranda. Wala, naalala ko lang. 3 taon nang nakakalipas. May hawak din akong wine glass. Nasa isang bar ako sa BGC kasama si Natanya. Nagtotoast kami para sa divorce party ko at sa pagiging single ko ulit. Nakangiting pag-alala ni Claire habang pinaiikot niya ang alak sa loob ng kanyang baso. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Ngayon, may hawak ulit akong wine glass. Pero kasama ko na yung lalaking inakala kong isusumpa ko na habang buhay. Tumawa si Von at itinaas ang sarili nitong baso. Kung ganun, cheers? Cheers para saan? Nakataas ang kilay na tanong ni Claire. Nakisakay siya sa biro ng kanyang asawa. Cheers sa panibagong simula. Cheers sa pagmamahal na mas lumakas dahil sa pangalawang pagkakataon. At cheers sa Paris. Malalim at emosyonal na sagot ni Von. Ipinagdikit nila ang kanilang mga baso. Isang matunog na clink ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi bago nila ininom ang alak. Pagkatapos ibaba ng baso, dahan-dahang pumulupot ang mga braso ni Von sa bewang ni Claire mula sa likuran. Ipinatong ng lalaki ang baba nito sa balikat ng asawa, habang sabay nilang pinanonood ang ganda ng syudad. Claire? Malambing na tawag ni Von. Bakit? Nasaan yung wedding ring mo? Pabirong tanong ng lalaki. Dinala mo ba ulit sa jeweler para ipaklining? Napahalakhak ng malakas si Claire. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at iniharap sa asawa. Kumislap ang napakagandang diamanting singsing sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng Eiffel Tower. Hindi na. Wala na akong balak ko ba rin to. Dito na to panghabang buhay. Masayang sagot ni Claire at binalingan niya ang asawa. Good, kasi hindi ko na rin balak bitawan yung may-ari ng kamay na yan. Nakangiting bulong ni Von. Dahan-dahang inilapit ni Von ang mukha nito sa kanya. Ipinikit ni Claire ang kanyang mga mata nang maramdaman ang malambot na labi ng kanyang asawa sa kanyang mga labi. And with that, they made a real love. Wakas.